Alright, magandang umaga mga kadyani, no? Pag-usapan muna natin kung bakit nga ba patuloy na nag-ooperate ang mga OLA kahit na sila ay revoke, cease and desist order, may kaso, at na-raid, no? Kasi mga theory ko lang ito, no? Maaring ganito yan. Kaya nag-ooperate sila at kahit wala nga silang lisensya sa simula pa lang, nag-ooperate pa rin sila at minsan nasa Play Store pa, minsan naman wala sa Play Store, nasa website, nasa mga links na kung saan sinesend sa atin sa mga text, sa mga messages, sa mga email. So, pero bago ang lahat, mag-subscribe po muna kayo dito sa aking channel at pakisuportahan na rin po yung aking mga ibang channels, yung TikTok account ko, sa Facebook page, at pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA, no? Yun nga, bakit nga ba nag-ooperate pa rin yung mga yan, na-raid na? Last year, na-raid na yung ZIP Peso, Bali Loan, Wow Pera, tsaka yung isa, yung Lemon Loan, na-raid na yan. Kaya kung may magsasabi na na-revoke, hindi po sila revoke. Na-raid lamang po sila. At siguro may nakasampang kaso, pero wala nang naging update about dahil sa raid na nangyari. At ito, yung pinaka-best example na isang illegal na OLA ay ang 24H Peso na nag-ooperate kahit walang lisensya, kahit hindi po sila SEC registered, at kahit wala silang OLA sa Play Store. Meron sila nung nakaraang mga buwan before ma-raid sila. Parang ito nga, February parang meron sila. Pero other than that, wala na silang mga ibang links, kundi sa mga websites na lang sila. Kaya nakakapag-file pa rin ng application yung mga customers o yung mga clients na makapangutang dyan. And then kahit mga revoke, kahit yung mga katulad ng Mocha, di ba, mga Quickla na nakikita nyo pa sa, wala nga sa Play Store pero nasa Apple, nasa iOS yung mga apps nila, patuloy pa rin sila sa pag-operate dahil sa kadahilanan na lumalabas ang katotohanan ng illegal sila. Doon na lang po tayo mag-isip. Illegal po ang mga ginagawa nilang hakbang at operasyon, kaya patuloy sila sa pag-ooperate kahit wala silang lisensya, kahit nawalan sila ng lisensya, kahit wala talaga silang lisensya, kahit na-raid, kahit may cease and desist order. Yun lang, sabi ko sa inyo, di ba yung UPeso nakasuhan na last year, kasama yung ibang mga OLA, bali 6 yun, nakalimutan ko lang iba. Pero yung under ng UPeso na may kaso is sa Pero Puro Loan Moto at Pera Lending. May kaso po yan sa DOJ, may sinampang kaso ang SEC sa kanila last year. Hanapin nyo na lang po dyan sa ating playlist, sa ating videos. Tingnan nyo kung ano yung isang pangkaso. Ano ko sa financing yata yun, consumer financing rights yata. Taka yung mga unfair debt collection practices, kasi nga nilalabag nila yung mga karapatan ng mga kliyente nila, like yun nga, pagtawag, di ba, yung pagtawag-tawag doon sa mga contacts natin na hindi naman natin reference. Actually, kahit nga hindi reference, di mo pwede basta kulitin lang yan ng tatawagan mo na sila sisingilin mo. Bawal na yun. Data privacy na rin kasi kung meron man reference at sinabi man lang na guarantor yun, kailangan nagkaroon kayo muna ng usapan na itong taong to guarantor ko yan. Ganun po dapat ang usapan na parang sa mga legit na mga lending companies na tinatry muna nilang tawagan, pero yung iba kasi kahit na legit din na tinatawag, basta sinasabi lang na kilala talaga nila yung tao o hindi, kung kapatid o kaibigan na hindi nila related sa kanila, basta kakilala nila yun. Pero yung pagtawag na before 6 before 6 ng umaga at sa gabi ng alas 10, bawal na bawal din yun. Yung tatawag kayo ng madaling araw, hating gabi, yan illegal activities na po yun, di ba? Yung pa lang may nilalabag na talaga sila. Tapos yung wala pang due date at yung napakalaking interest. Kaya tatanungin niyo sa akin kung bakit legal pa ba o legit pa ba ang isang OLA kahit SEC registered kung mataas ang interest. Dati meron talaga sinabi ang SEC na wala na silang di na nila hawak yung pagpapatubo ng isang OLA about sa laki ng interest na ipapataw nila doon sa client. Meron kasi silang ganun na nabasa ko after that. Pero nitong 2022, dahil sa dami ng reklamo about sa mga online lending, nagkaroon ng memo na ibinigay sa SEC ang BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas na gawing 0.5% per day o 15% per month para kahit paano naman may tubo yung mga online lending apps na yan.
Kaya nagawing gano'n na nga po yung interest kasi nagbigay po sila ng memo na yun ang dapat na ipataw na lamang ng mga OLA do'n sa mga kliyente nila para kahit paano may tubo. Pero eventually na kahit sabihin mo na 15% per month at hindi ka na nakapagbayad ng matagal, hindi mo puwedeng sabihin mo na buwan-buwan gano'n pa rin. Maghihinto pa rin 'yun sa kung saan, kung magkano lang talaga yung nahiram. Kunwari 5,000 kahit umabot yan ng 2 o 4 na taon, ang puwede lang ibayad ng isang borrower is 10,000. Kumbaga dodoble lang. Kumbaga dodoble lang yung utang ninyo, wala na kayong idadagdag doon. Kasama na din yung mga penalties at saka yung mga charges nila. Gano'n lang po ang pinakasimpleng salita ro'n, ang pinakasimpleng, paliwanag doon para maintindihan niyo na kahit lumagpas yan ng 2 taon. May na may narinig din ako sa isang attorney na kay Sherlock na yata na kapag umabot ng 8 o 10 taon, parang nababalewala yata yung ano, hindi ko sure, hindi ko pa sure papanoorin ko muna, hanapin ko ulit yun kung 'pag umabot ba ng mga gano'ng taon, babayaran pa ba yung doble na yun o yung principal amount na lamang. Depende yan siguro sa isang lending company kung may written agreement. Ako kasi naranasan ko may mga written agreement ng mga kumpanya kaya, mas naiintindihan ko yung mga legit na lending like si Ion. Ewan ko kay Home Credit din sinubukan yan sa cash loan kahit sa gadgets o appliances. Ang laki kasi ng tubo, kaya hindi ko rin inaano yan si Home Credit, hindi ko sinusubukan. May sinubukan na hindi ko sinusubukan na hiraman ng pera. May sinubukan ako gadget, ito nga cellphone ko. Nag-Home Credit ako pero hindi sa pangalan ko, pangalan ng kaibigan ko. Pero binayaran ko yun kasi alam ko siya may ipit, Kumbaga under lang ng name niya, siya yung nagbigay ng bayad ta's ako'y naghuhulog buwan-buwan. Hindi ko ginawa na ano, mahirap madamay yung kaibigan. Kaya hindi ako sumusubok ng ano niya, cash loan din kasi may mga kaibigan kumukuha diyan sa Home Credit, napakalaki rin ng interest, 'di ba? Isa sa mga nirereklamo na kung saan, magugulat ka na lang after a year yung utang mong 10,000 na puwedeng lumobo ng halos 30 to 40,000 sabi nga ng iba. Tapos pupuntahan ka sa bahay, kukulitin ka para bayaran mo yung gano'ng kalaking interest. Pero sa yung credit, legit naman na SEC registered yan. Yun nga lang talaga ang dami reklamo about sa interest. Tsaka yung pagpunta-punta, tapos may magsasabi nga na, di ba? Pero kung sa usapang OLA, yung mga pagpunta-punta, yung mga OLA sinasabi nyo kung nag-home visit ba yan, si Digido lang talaga yung nagpupunta sa bahay, kadalasan si OLP, mostly Bulacan, tsaka si Peso Ready, ang mga aanuhan kong claims talaga na nagpupunta. Sila Cashmart, sila Cash Express. May iba-iba na pupuntahan pero hindi pa naman talaga as in lagi o madalas. Kumbaga parang paminsan-minsan siguro nagpupunta sila para makakolekta. Si Bill is sinabi naman nila meron daw silang home visitation. Pero hindi natin sure kung magkano yung talagang home visitation nila, kung pupuntahan ka ba talaga na gano'n ba kalaki ang kailangan para puntahan ka yung utang mo, di ba? At yung iba mapapayo ko sa inyo kapag kayo nakakaranas diyan sa mga illegal na yan, always report sa SEC. Ngayon medyo si Jaime Santiago, si Director Jaime Santiago ng NBI, kung may problema kayo, hinaharas kayo, katulad yung nangyari sa reklamo ng isang ginang doon sa 24 each peso, pwede kayo magreklamo, medyo baka i-read na lang ng i-read kung patuloy yung pagrereklamo sa mga harassments nila. Ako kasi wala na akong may reklamo kasi wala na nangaharas sa akin. Siguro susunod pag-usapan natin si DigiDo kung ako ba nasampahan ng kaso nito after a year na lumipas. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka Johnny ng Johnny Tortibet, ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.